Kung napanood ang palabas na ang Pope Exorcist sa internet, ay malamang may idea na kayo sa takbo ng ating magiging kwento. Ngunit ito ang totoo na nangyari. Dalawang Santo Papa ang nasaksihan ni Father Amort na gumawa ng eksorsismo. Ito ay si Pope John Paul II at si Pope Benedict XVI. Ipinanganak si Father Amort bilang si Gabriel Amort ng ika-1 ng Mayo ng taong 1925. Ito ay sa Modena sa Italia. Debotong Katoliko ang pamilya nitong si Amort. Ayon mismo sa pari na madalas siyang nakakatulog kapag ang buong pamilya nila ay nasa misa. Ang ama ni Gabriel ay parehong mga magagaling na mga abogado. Matapos na magsilbi bilang sundalo ng Roma ng ikalawang digmaang pandaigdigan, nag-aral din si Gabriel ng batas. Naging manananggol ito ng punong ministro ng Guelio sa bansa ng Italia. Nang taong 1947, pumasok ito sa kongresyon ng St. Paul upang maging isang pari. Nang ika-24 ng Enero ng taong 1951, wala pang 4 na taon ay opisyal na si Gabriel ay si Father Amort na. Sa tagal ng panahon ng pagiging pari nito, hindi nito ginawa ang ritual ng eksorsismo hanggang sa taong 1986 siya ay ang napili upang maging susunod na papalit sa isa sa pinakamatagumpay na pari pagdating sa larangan ng eksorsismo. Ito ay si Reverend Candido Amantini. Sa pagpanaw ni Amanti ng taong 1992, opisyal na si Amort ang pinakapinuno ng Batikano pagdating sa pagsasagawa ng ritual ng eksorsismo. Ayon sa pari, natotoo ang mga pagsanib, ngunit kulang ang mga kaparian na tutulong sa mga taong kinakasihan ng demonyo. Kaya naman ng taong 1990, itinatag nito ang International Association of Exorcists. Sa samahang ito, sinasanay ang mga pari upang magpaalis ng demonyo sa pagkasi nito sa mga tao. Ayon sa tala na sa kainitan ng kanyang pagsisilbi, 20 eksorsismo isang araw ang ginagawa ng pari. 30 minuto ayon sa kanya ang tinatagal ng bawat isa. Ngunit galing mismo sa pari na sa suma total umabot sa 160,000 ang eksorsismo na kanyang ginawa. Ngunit 100 lamang dito ang masasabi niya na totoo na gawa ng dyablo. Ayon sa pari na ang ilan sa kanyang nasaksihan sa mga taong kinakasihan ng demonyo ay nakapagsasalita sila ng Latin. Kahit pa ang ilan nga sa pasyente niya ay 13 taong gulang pa lamang. May mga salita ito na kahit siya nabihasa na sa salita ay masyadong malalim upang ito ay maunawaan. Kinakailangan daw na i-research pa niya ang ibig sabihin ng sinasabi ng dyablo sa kanya. Ayon sa kanya, nararanasan niya na maduraan ng bubog, metal, talulot ng rosas, mga laruan, tornilyo, baterya, pako, susi at maliliit na mga kabibe. Dagdag ng pari na may isa itong kasong hinawakan na isang 11 taong gulang na bata ay binalibag ang 4 na pulis na humahawak sa kanya na tila ba ang mga ito ay mga unan. Ayon sa pari na naniniwala siya na itong si Hitler at si Stalin ay mga nasapian ng dyablo. Kaya naman daw nagawa nila ang kalunos-lunos na nagawa nila. Ayon sa kasaysayan, 38 milyon ang nasawi dahil sa ginawa ni Hitler, samantalang higit naman sa 20 milyon ang nasawi sa kamay nitong si Stalin. Nang si Father Amort ay 71 taong gulang na, nakasagupa nito ang dyablo na kumasi naman sa dalaga na si Christina. Ayon sa kanya na isa ito sa pinakamahirap na dyablo na nakasagupa niya. Nang tanungin ito tungkol sa eksorsismo na ginawa ng 2 Santo Papa na mismo ay nasaksihan niya, ito naman ang naging kwento niya. Nang taong 2000, ang noon na yung Santo Papa na si Pope John Paul II ay nag-eksorsismo ng isang babae na nagngangalan na si Sabrina. Dinala ito sa Vatican matapos na mapatunayan na ito ay tunay nga na kinakasihan ng isang dyablo. Sa pagpasok pa lamang nito sa mismong pasilidad ng St. Peter's Square ay nagpipiglas agad ito. Sa kanais na sugurin agad ang Santo Papa, 10 malalaking gwardiya ang kinakailangan na humawak sa napakapayat at patpatin na dalaga. Nagsimula itong maglaway na tila ba isang hayop na nawawala sa katinoan.
Matapos nito ay pinagsalitaan niya ng hindi maganda ang Santo Papa. Ito ay sa salita na Latin. Nang akmang lalapitan siya ng Santo Papa, biglang nagkikikisay ito at sa salitang Latin sinabi nito na layuan at tantanan siya nito. Doon tinangkang alisin ng Santo Papa mismo ang demonyo kay Sabrina, ngunit ito ay hindi umubra. Kinailangan pa ng higit sa 5 beses pa na sesyon ng ritual ng eksorsismo bago pa ang demonyo na kumakasi kay Sabrina ay tuluyang lumayas sa katawan ng dalaga. Ayon mismo kay Amort na si Pope John Paul II ang isa sa pinakamagaling na nagsasagawa ng eksorsismo na nakilala niya. Ngunit iba daw ang level ng Santo Papa na si Pope Benedict XVI. Nang taong 2009, dinala sa St. Peter's Square ang 2 lalaki na napatunayan na kinakasihan ng demonyo. Nabigo na ang mga naunang pari na mapalaya sila. Kaya naman kinakailangan na sila ay personal na nadalhin sa Santo Papa na si Pope Benedict XVI. Itong si Giovanni at Marco ay sinasabing talaga naman na nakapagpapagalaw ng mga gamit na kapagsasalita ng Latin. Ito ay kahit pa sila ay hindi hihigit sa 2 taong gulang pa lamang. Kailangan ng higit sa 2 dosenang gwardya ang humawak sa kadena ng 2. Ito ay upang hindi sila makatakbo at makapagwala. Ngunit ayon mismo kay Amort na malayo pa lamang si Pope Benedict XVI, iniangat nito ang kanyang kamay at umusal ng dasal. Bigla na lamang nagkikisay ang 2 lalaki at saka sila ay umungol at umalulong ng napakalakas. Sa gulat ng mga gwardya, tila ba sila ay napatakbo pa. Kitang-kita nila na tumalsik ng 10 talampakan si Giovanni at Marco, saka sumigaw ng napakalakas. Tila ba ito ay isang hayop na kinakatay. Na magkamalay ang 2 ay napahagulgol ang mga ito. Wala ng mga kampon ng kadiliman na sa kanilang katawan ay umaangkin at nagpapahirap. Ayon kay Father Amort na importante sa kanila na magpakonsulta muna ang mga pasyente sa espesyalista upang malaman ang kalagayang pangmental nila. May mga senyalis naman daw sila na hinahanap upang isagawa nila ang ritual ng eksorsismo sa taong sinasaniban ng demonyo. Dagdag nito na hindi nila matutulungan kung sa kaisipan o pangmental ang kalagayang taglay ng tao na lumalapit sa kanila. Kaya naman ipinapayo nito na magpasuri muna sa mga espesyalista. Hindi na ibinahagi pa ni Father Amort ang 3 senyales na nakikita nila sa mga lehitimong sinasaniban ng kampon ng kadiliman. Pumanaw man si Father Amort ay may pumalit naman sa kanya. Mga katinagalog ko, kung kayo po ang tatanungin ko, naniniwala po ba kayo na totoo ang eksorsismo at mga dyablo? O kadalasan ay nangyayari lamang ito sa mga hindi nadadiagnose na problema sa kaisipan? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama po na ito ay ating basahin. Ang pinakamagandang sagot po ay magkakamit pa rin po ng 100 Gcash load. Maraming salamat po mga katinagalog sa pagsama ninyo sa ating nakakatakot na segment sa araw na ito.